Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Calefagton, amoy nakaka-joyful. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado. Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Yung pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghahawakan mo, ano yung mga, siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Angel po si Angelo Palmones nag-iiwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming salamat. Life goes on! Good morning, Lakay! Good morning, Sister Ann. At good morning.
Magandang mainit na umaga. Angel po si Angelo Palmones nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga. Maraming Sa salamat. Pilipinas, una sa Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Ating mga eksperto. Madula sa expert opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan at itatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito sa music, match support, entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Tumunog na ang gandingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Tomorrow's News Tonight. Magandang gabi po Luzon, Visayas, Mindanao sa ating pong Tomorrow's News Tonight. Ngayon po kami ito mga kaibigan ng Wednesday, June 17, 2026. Sa ating pong headline, sigalot sa Senado nagwakas na. Senate President Sherwin Gatchalian formal ng nanungkulan. Pero Senator Pia Cayetano at Senador Risa Hontiveros nagkainitan sa special session kanina. Halaga ng crudo sa world market abay mas mababa na raw po ngayon sa $80 per barrel. Pagulong Bongbong Marcos nasa bansang Russia para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit. Pagkamatay ng dalawang basketbolista ng Ateneo Blue Eagles, posible raw pong hindi aksidente ayon sa CIDG. May-ari at kontraktor ng bumagsak na building sa Angeles City, Pampanga, pinagbabayad ng Department of Labor ng 11 milyong piso dahil sa labor violations. Low pressure area sa labas ng PAR, meron daw medium chance na maging bagyo ayon sa Pag-asa. Sa TNT Global News, Crown Princess ng Norway matagumpay na sumailalim sa lung transplant. Sa sports, USA na sweep ang Dominican Republic sa pagsisimula ng VNL 2026. Sa TNT Showbiz, Angeline Quinto graduate na sa kanyang business degree sa edad na 36. TNT Tomorrow's News Tonight. Anyo po mga lingkod, sina Ray Sibayan At Kisas para sa Habson. DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Sa ating mga balita, formal na pong nanungkulan bilang Pangulo ng Senado si Senador Sherwin Gatchalian. Siya po'y nahalaal sa special session ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngayong buong araw na ito ng Miyerkules, pinalitan ni Gatchalian sa trono si Senador Alan Peter Cayetano. Naging ganap naman ang pag-takeover ni Gatchalian nang lumipat sa kanilang grupo
si Senador Joel Villanueva. Nahalal naman bilang Senate President pro tempore si Senador Vicente Tito Soto III. Una po rito ay tumagal ng halos 2 linggo ang leadership dispute sa Senado matapos questionin ng Cayetano Block ang quorum sa nakalipas na sesyon noong June 3. Dahil po sa deadlock, parehong nagmatigas si Cayetano at Gatchalian sa Senate presidency. Nagpaabot ng pagbati ang Malacanang sa pagkakahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa special session ay pinatawag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw. Nagpasalamat rin ang palasyo sa mayorya ng Senado at sa Kamara sa pamumuno ni Speaker Bogie D. sa pagganap ng kanilang tungkulin. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, batid ng lahat ang naisin ni Pangulong Marcos na mabilis na at maayos ang paglilingkod para sa taong bayan. Kasunod ng pag-upo ni Gatchalian bilang bagong leader ng Senado, sinabi ni Castro na dapat nang maisabatas sa mga prioridad na panukalang batas. Batay sa Proclamation number 1318, kabilang sa priority bills ng administrasyon ang AICS Act, Anti-Political Dynasty Law, Presidential Merit Scholarship Program, Last Mile Schools Act, National Center for Geriatric Health, at ang panukalang may kaugnayan sa edukasyon, nutrisyon at social protection. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman tiniyak po ng Kamara ang buong kooperasyon nito sa bagong liderato ng Senado. Sa panguna po ni Senate President Win Gatchalian, upang agad daw makabalik sa trabaho ang Kongreso matapos samahan ng tensyon dyan po sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Ito bang niyag ng Kamara sa isinagawang special session ngayong araw na dinaluhan ng higit sa 200 mga mambabatas. Agad naman binati ni House Majority Leader Sandro Marcos, ang bagong leader ng Senado, kung saan pinuri niya ang pagiging level-headed umapagkumbaba ni Gatchalian na kailangan anya sa kasalukuyang political climate ng Pilipinas. Iginit pa ni Congressman Sandro Marcos na matapos ng mga nangyaring drama sa Senado ay dapat na raw pong mag-focus sa trabaho mga mambabatas, lalo't napakalaga ng papel ng mga senador na magsisilbing senator judges sa nalalapit na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Yes, on behalf of the House, we would like to congratulate Senate President Sherwin Gatchalian. We look forward to working with him. I have worked with him during my time as a congressman, and I know how level-headed he can be. So I think that's exactly what this current political climate needs, especially there in the Senate. Level-headedness and just the need for all of us to really get back to work. Yan po mga kaibigan, si Ilocos Norte Congressman Sandro Marcos. Samantala, balik na muli bilang Senate Minority Leader si Senador Alan Peter Cayetano. Bagamat wala si Cayetano, ininominate pa rin siya ni Senador Loren Legarda sa isinagawang special session ngayong araw. Samantala, hindi rin dumalo si Senador Robin Hood Padilla at Mark Villar sa pagdinig habang dumating kaninang hapon sa hearing ng Commission on Appointment sina Senador Bongo, Amy Marcos at Rodante Marcoleta. Gayon din ang pagdagdag sa bilang ni Senador Pia Cayetano at Camille Villar. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Senador Loren Legarda. Thank you very much. First time I'm addressing Senator Sherwin Gatchalian as Senate President. Congratulations once again for a very hard-working, dedicated, brilliant, disciplined public servant. So congratulations. Thank you, Madam. Yes, Mr. President, on behalf of the minority, may I manifest for the record that Senator Alan Peter S. Cayetano shall serve as the minority floor leader. Likewise, the minority members' presence here, this is without prejudice to the final resolution of the case currently pending before the Supreme Court. And this manifestation is to ensure the orderly discharge of the functions of the whole Senate as an institution and the minority during the pendency of said case. Thank you. So recorded.
Senador Loren Legarda. TNT Tomorrow's News Tonight. Sa kaugnay pa rin pong balita na italaga nga po bilang Senate President Pro Tempore si Senador Tito Soto III, habang formal namang umupo bilang Senate Majority Leader si Senador Mig Subiri. Napanatili naman ni Senador Erwin Tulfo ang chairmanship sa Senate Blue Ribbon Committee kasama sina Senador Kiko Pangilinan at Ping Lacson bilang kanya mga vice chairman. Agad ding binuo ang membership sa iba't ibang standing committees ng Senado para masimulan na ang pagtatrabaho ng mga mambabatas. Samantala, binoykot naman ng bagong minority group sa pamumuno naman ni Cayetano ang isinagawang reorganisasyon sa Senado sa opening ng special session. Hindi naman inaksyonan ng Korte Suprema ang hirit ng Cayetano Block na ideklarang null and void ang deklarasyon ng quorum noong June 3. Ito ang kinumpirma ni Supreme Court spokesperson Attorney Camille Ting matapos ang isinagawang en banc session. Ayon kay Ting, kailangan pa ring hintayin ang aksyon ng Korte Suprema sa petisyon kahit napalitan na ang liderato ng Senado dahil sa isinagawang special session. Ngayong araw, formal nang naupo si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, bagya namang nagkaroon daw po ng tensyon sa pagitan daw po ni na Senadora Risa Ontiveros at Pia Cayetano sa isinagawang special session. Ito po ay nagugat ng talakay naman ng Senate Bill number 1511 o ang Anti-Hospital Detention Law. Ayon po kay Cayetano, may mga ilang amyenda si Ontiveros na hindi naman daw nakasulat sa iniharap na panukalang batas at hindi malinaw ang intensyon ng senadora. Depensa naman ni Senadora Hontiveros, kaya daw bukas ang periods of amendments para sa ganitong bagay. Narito sina Senador Pia at Senador Risa. Make an amendment that says that in lieu of the promissory note, kasi yun ho ang sinasabi ninyo. Ang sinasabi ko, hindi nga ho nakasulat. So would you like to propose? Because we are happy to study and support. But hindi nga ho nakasulat yun. Yun lang naman ang puntos ko. Hindi pwede kasi yung intention natin hindi klaro sa batas. Well, that's why I'm glad, Mr. President, that we are in the period of amendments because this representation is very open to proposed amendments, including subject to style, to not just improve the content of the bill, pero klaruhin ang crystal clear kung ano po yung intent niya. So no problem with that, Mr. President. Yes, and that is what I'm doing by using the period of amendment to make the interpellations. I am making it known to the sponsor that what she is saying is not in the bill. So I believe if yun po ang intention ng sponsor, then kayo po ang isulat niyo po yun kasi kayo ang nagsabing yun yung gusto niyong gawin eh. Di kayo po ang magsulat nun. Yan po sina Senadora Pia Cayetano at Senadora Risa Hontiveros. Samantala, lumusot na sa Commission on Appointment ang confirmation ng 5 general ng Armed Forces of the Philippines. Kabilang dito sina Lieutenant General Edmundo Peralta, Major General Isagani Criste, Vice Admiral Alan Javier, Brigadier General Niceforo Diaz Jr. at Brigadier General Rose Mawati Remo. Samantala, kini-question ni Senador Rodante Marcoleta ang pagsalang sa mga nasabing opisyal dahil wala ng 1 taon ang natitira sa kanilang serbisyo, bagay na labag umano sa batas. Agad naman dumipensa si Senador Ping Lacson at iginiit na matagal nang naisumite ang appointment papers ng 5 bago pa man ang adjournment ng sesyon ng Kongreso. Anya, hindi lang naaksyonan ang kanilang confirmation dahil sa gulo sa Senado. Sa huli, hindi na tumutol si Marcoleta at tuluyan nang naaprubahan ang kanilang confirmation, gayon din ang promosyon ng 85 Foreign Service Officer ng Department of Foreign Affairs. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, wala daw pong nakasad naman sa batas na hindi maaaring makaboto sa impeachment trial ang mga senador na nagtatago o nakakulong. Sa prempo ng programang Damdaming Bayan, sinabi ni Attorney Romy Macalintal na wala raw pong specific na lituntunin o gamay sa ating saligang batas
patungkol sa partikular na sitwasyon sa Senado ngayon. Kaya ginid po ni Makalintal na tanging ang Korte Suprema lamang ang makapagdedesisyon dito para maiwasan na ang political na pagkakampi-kampi. Walang specific na batas tungkol dyan sa bagay na yan. Palagay ko yung mga gumawa ng ating mga saligang batas at mga batas noong unang panahon ay hindi sumagi sa isipan nila na magkakaroon ng ganitong uri ng mga senador sa ating bansa. Kaya hindi yan napag-aralan, kaya wala yan sa ating batas. Kaya sa ngayon, kanya-kanya yan ang mga opinyon, at ang tanging makakabigay ng desisyon dyan ay ang ating Korte Suprema. Gayunman, wala manong moto proprio ang Korte Suprema na solusyonan ang kasong ito ng pagboto sa impeachment trial kahit na hindi physically present hanggat walang naghahain ng petisyon. At sa ngayon, ang tanging maaaring maghain daw po ng naturang petisyon ay sina Senador Jingo Estrada na nakakulong dahil naman sa kaso ng katiwalian at Senador Bato de la Rosa na ngayon po ay nagtatago mula sa ICC warrant of arrest. Well, siguro, si Senator Jingo Estrada po pwede siya para i-insist na kahit nakabilanggo siya, po pwede siyang mag-participate. Okay, Senator Bato, pwede rin. Yes, pwede rin siya. Kaya ang problema kay Senator Bato, hindi siya pwede mag-file ng petition hanggat hindi siya lumalantad. Kasi paano magkakaroon ng jurisdiction ang korte sa kanya kung hindi naman siya lalantad. Mga kaibigan po si Mr. Senior Citizen, si Attorney Romy Mac, Attorney Mac Makalintal. Samantala, binaklas na ng lokal na pamahalaan ang inassemble na tent ng Duterte supporters sa labas ng Senado sa Pasay City. Ayon sa LGU, last warning na ito sa mga taga-suporta, pero kung ibabalik nila ang tent, tuluyan na itong kukumpiskahin. Sa gabala, kasian nila ang tent sa northbound lane ng Jokno Boulevard sa Pasay City at ginagawa na nila itong kampo. Una nang nagsagawa ng clearing operation ng LGU pero kinabukasan ibinalik din ng mga rallyista at patuloy na nagkampo sa naturang lugar. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman sa iba pang balita, pinabula na naman ni Senadora Camille Villar ang aligasyong nakialam daw po siya sa implementasyon ng LRT-1 Extension Project sa Cavite. Ayon po kay Senadora Camille, wala siya naging partisipasyon sa pagpaplano at hindi rin daw siya nakasama sa mga pagpupulong tungkol sa nasabing proyekto kahit noong bago pa siya maging senadora. Matapos ito ng anunsyo naman ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na meron daw pong investigasyon kaugnay ng manoy mga senador na sangkot sa pagkantala ng Niog Station ng LRT sa Bacoor, Cavite. Handa rin umarap sa anumang patas at impartial na investigasyon si Senadora Camille Villar dahil tiwala naman siyang walaan niya siyang nilabag na batas at tungkulin niya bilang public servant. Samantala, sa iba pa nating mga balita, dinepensahan naman ni COMELEC Chairman George Garcia ang sarili mula sa akusasyon ng Maleta Boys na tumanggap rin siya ng pera mula sa flood control project kickback. Sa panayam ng programang 2x2 kay Garcia, kinwestiyon nito kung paanong mapapasama ang kanyang pangalan sa isyu ng flood control. Gayong ang hawak niyang ahensya ay walang kinalaman sa mga proyektong pang-imprastruktura ng pamahalaan. Dagdag ni Garcia, hindi niya malaman kung maiinis siya o matatawa na lamang sa narrative ng mga dating tauhan ni Zaldico dahil anya sa paiba-ibang statement. Medyo nagbago po yung narrative, yung istorya eh. Kaya po ako natatawa, naiinis, ano ba naman ito nangyayari pagkakasinungalingan talaga. No, dati po 4 na maleta yung inaakusa sa akin eh. Ngayon ginawa na lang bag. So parang nabawasan pa ako, may kumupit pa eh. Nabawasan 4 na maleta po yun eh. Tapos isang bag na lang, tapos 10 milyon. Tapos po dati sabi sa harap daw po ng hotel dyan sa May Rose Boulevard. Ngayon nasa isang street na dito sa Makati. So medyo, alam nyo, yung paiba-iba pong mga statement na ganyan, ano po ba yan? Yan po si COMELEC Chair George Garcia. Ano nga ba, kuya? Mag-aabono pa daw siya ngayon. Ngayon naman, no. Kawawa naman si Chairman Garcia na nahimik sa COMELEC. Nadadamay, ha? TNT Tomorrow's News Tonight. Standby pa rin po sa iba pang mga balita, mga kaibigan, sa Tomorrow's News Tonight. Pilipinas ang oras, alas 9:31 ng gabi.
Ang balitang yan ay hatid sa inyo ng Revicon Forte, the strongman's multivitamin. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggalang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuja Elizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon.
Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. DZRH Usapang Liga. Magandang gabi Pilipinas, Metro and Mega Manila, Nas Extension sa DZRH at RHD. Naray si Bayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Pressure kasi di mawawala sa sports kahit sa buhay. Pero siguro kung paano mo rin take yung pressure. Ano yung sasandalan mo, ano yung panghawakan mo, ano yung mga siyempre may mga inspirasyon ka, motivation. So yun yung mga sinasandalan ko. Overwhelming. Ang daming support, ang daming nagmamahal. Nakakataba ng puso talaga. Naging immature ako pero masabi ko, green flag. Hi guys, ako si Andre Carakut, a professional basketball player. Naglalaro para sa Rain or Shine. Abangan ang aking exclusive interview dito lang sa DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. At yan ang mga latest updates sa mundo ng sports. Para sa MBC TV Network News, ito si Andre Carakut. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ang niyo pa rin pong mga lingkod, sina Ray Sibayan. At Kisses Hubson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. RTNT Tomorrow's News Tonight. Sa atin pa rin po mga balita, binati ko sa tinawag na Red Ribbon Hearing na Akbayan Party List Congressman Percy Sendanya ang ginawa aktibidad ng Anyay Duterte Senator sa EDSA Mandaluyong na hindi rin naman nila pinuntahan. Ayon po kay Sendanya, dapat may kinuhang event coordinator para na re-reserve ng maayos ang venue para alam kung saan uupo ang mga guests at kung sino ang aabutan ng food stub. Dahil nga niya sa kaguluhan ng umunoy Senate Blue Ribbon Committee hearing ay naging press con na lamang ni dating Congressman Mike Defensor. Inagban ni Sendanya na madali lang gumawa ng political circus, subalit ibang usapin ang gumawa ng public service. Samantala, walang panahon at hindi i-dignify ni House Majority Leader Sandro Marcos ang mga alegasyon ng mga nagpakilalang Maleta Boys na nakatanggap din umano siya ng mali-maletang pera mula sa flood control scam. Ayon kay Marcos, mas maraming mahahalagang trabaho ang dapat na asikasuhin ngayon sa Kamara sa halip na
sayahan at pag-aksyonan ng mga naturang paratang. Kaya not worth it kung kakasuhan pa niya ang mga ito. Narito po ang bahagi ng pahayag ni Congressman Sandro Marcos. We don't dignify the testimonies of those fake Marines. Actually, bodyguard na lang tawag natin sa kanila. Medyo, ay nakita mo na nga kahapon, biglang sumali si Senator Escudero sa majority, biglang siya may maleta. Pati si Mary Grace Piatos sa susunod na hearing, baka yan may maleta din. So, let's call a spade a spade. It's all BS. Si Congressman Sandro Marcos. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, Majority Leader Sandro Marcos binara daw po ni Congressman Sandro Marcos ang aligasyon na wala umanong pondong nilaan sa Jansan sa nangyaring lindol sa Mindanao. Ibalita mo nga yan, RH12, Milky Rigunan. Milky. Walang katotohanan na hindi pinaglaanan ng pondo ang General Santos, isa sa mga malubhang na pinsala ng 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao. Ayon kay House Majority Leader Sandro Marcos, imposible ang alegasyon ng zero budget sa MOOE o Maintenance and Other Operating Expenses. Pinayuhan ni Marcos ang isang miyembro ng media na maging maingat sa pagre-report at alamin ang facts ng balita. Sabi ni Marcos, tungkulin ng medyang i-verify ang report dahil talamak kayo ng fake news. Si Batangas Representative Leandro Leviste ang pinagmula ng naturang alegasyon pero walang may pakitang ebidensya. Narito si House Majority Leader Sandro Marcos. Parang kwento-kwento lang yan. There's no such thing as zero MOE. There's no such thing as zero budget either. Pero wala aids or MAIF yung Jensen. Ma'am, that's impossible. Saan mo yan narinig? Yun po ang sabi ni... Ipa-verify mo muna dapat. Yun po ang sabi ni Congress. Hindi, sabi. Yan ang sinabi mo. Yan ang narinig mo. Binerify mo ba? Yun po ang... No. Answer my question. Binerify mo ba? Binerify mo ba? Binerify mo ba, yes or no? Okay, so next time, ma'am, i-verify muna natin bago natin itanong para hindi lang kwento. Okay? Hindi, tinatanong kita. Di ba, as journalists, it's also our responsibility to verify the information that comes to us before we ask those who are being interviewed. Yes. Okay. So next time, yes po ma'am. So next time, let's just verify. Kasi before that, kwento-kwento lang yan. As far as I know po, wala pong zero na ganun. Lalo na sa Jensen, who would be so stupid to do that? Tiniyak ni Marcos na patuloy ang pagtulong ng Kamara sa mga nasalanta ng lindol sa Jensen at Sarangani. Sabi ni Marcos, isa sa direktiba ni House Speaker Faustino D. III sa mga kongresista sa Mindanao na patuloy pa rin ang pag-monitor sa sitwasyon ng mga nasalanta ng lindol sa Region 12 para mahatiran ng mga kaukulang tulong. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, bahagi ng Port General Santos balik operasyon matapos ang assessment at inspeksyon sa magnitude 7.8 na lindol. Ibalita mo yan RH27, Noche Cacas. Kisses at Lakay Rhea, balik operasyon na ang bahagi ng Port of General Santos sa Mindanao matapos makumpleto ang initial structural inspections at engineering assessments na sinagawa sa kamakailang magnitude 7.8 na lindol na nakaapekto sa parte ng Mindanao. Batay sa natuklasan ng Philippine Ports Authority Engineering Office, ang 201 linear meter rail mounted gantry wharf ay matatag sa istruktura na ligtas na tumanggap na regular na trapiko ng barko at operasyon ng kargamento sa daungan gamit ang RMG wharf. Ang pagbubukas ay bahagyang katangian at hindi pa nangangahulugan ng pagbabalik ng buong operasyon ng daungan kung saan ang Western Wharf ay nanatili pa rin sarado. Ang North Gateway Bridge ay nagtamo naman ng matinding pinsala sa istruktura na hindi pa magagamit. Ayon sa PPA, ang main gate ay magsisilbing temporary access point
para sa mga gumagamit ng daungan. Binigyang diin ni PPA General Manager Jay Santiago na ang unti-unting pagbabalik operasyon ay nagbabalanse sa pangangailangang ibalik ang aktibidad sa ekonomiya na bahagi naman ng contingency ng PPA na ipinatutupad. RS27, Noche Cacas, DCRA, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Noche Cacas. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala naman, healthy workplace para daw po sa mga kabataan, pinagtibay ng LGU ng Malabon. Report mula kay RH23, Edwin Duque. Edwin. May pinagtibay sa ginanang Malabon sa mga tulong ng kalusugan ng kabataan at pagkabado ng kalusugan ng kalusugan ng pagkapaligiran, trabaho, kapag-usap pa rin at paglagta. Isang commented speaker, commented goal para sa workplace initiative at pamamlagi naman ang palapon sa mga kabataang One Network for Environment Kalusugan. Ay Gamer Dennis Sandoval ang mga initiative ito na pamamuna ng City Health Department Health at Education at Professional Section ay naglalayon na palakasin ang access sa informasyon at mga serbisyong pangkalusugan para sa mga kabataan at iyapin na ang mga empleyado at mga stakeholder ng Luzon ay makinabang mula sa ligtas at suportado at wellness-oriented na mga lugar at sa kanilang pagtatrabaho. Maraming salamat, Edwin Duque. Samantala, sa iba pa nating mga balita ay sinusulong naman ng Bureau of Immigration ang isang makabagong nationwide border security system na gumagamit ng artificial intelligence, biometrics at real-time data processing upang mas mapalakas ang seguridad sa mga paliparan at iba pang border entry points sa bansa. Ayon kay BI spokesperson Dana Sandoval, saklaw ng panukalang Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS project ang 11 international airports, isang international seaport sa Zamboanga at 6 na border crossing stations. Sinabi ni Sandoval na ang sistema ay end-to-end mula sa pagkuha at pagsusuri ng datos hanggang sa paggamit ng electronic gates at biometrics technology para sa mas mabilis at mas epektibong pag-screen sa mga pasahero. Dagdag pa niya, makatutulong ito sa pagtukoy at pagmamanman sa mga posibleng sangkot sa human trafficking, terrorism at iba pang krimen sa pamamagitan ng mas advanced na data sorting at risk assessment. Samantala, ayon po sa BI, 10.74 billion pesos ang proyekto na ipatutupad sa ilalim ng Public-Private Partnership o PPP at walang direktang gasto sa gobyerno dahil ang paggamit o ang gagamitin lamang ay ang serbisyong magbabayad ng kaukulang bayarin. TNT Tomorrow's News Tonight. Samantala, dumating na po sa Kazan, Russia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para dumalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit doon. Kasabay po nito ay nilabas ang Malacanang ang kautusan ni Pangulong BBM na italaga bilang government caretaker sina Executive Secretary Ralph Recto, Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella at Labor Secretary Francis Tolentino. Ayon po kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, otorisado daw po ang 3 opisyal na umaksyon habang nasa labas ng bansa si Pangulong BBM. Gayunman, hindi saklaw ng kanilang tungkulin kung ang dapat na pagdesisyonan ay tungkol nga sa national security kabilang ang kapangyarihan sa pulis at militar. Ang pagbisita ni Pangulong BBM sa Russia ay kauna-unahan mula nang siya'y manungkulan noong taong 2022. Sa kanyang pagdalo sa ASEAN-Russia Commemorative Summit ay nasa naman mapag-uusapan ng kooperasyon sa larangan ng security, trade, energy at food security. At inaasahan ding sila ay magbabalitaktakan ni Comrade Russian President Vladimir Putin.
Naniniwala naman ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG na hindi aksidente ang pagkasawi ng mga student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kasagsagan ng kanilang training sa Dipakula, Aurora. Ayon kay CIDG Director Police Major General Robert Morico II, lumalabas sa initial na investigasyon na alam ng mga manlalaro at coaching staff na malalaki ang alon sa resort nang isagawa nila ang walking at stationary jog exercises noong June 8. Sa katunayan, bukod kina Baterbonia at Adili, 4 pa umanong player ang muntikang malunod pero swerteng nailigtas noong araw na yon. Kaugnay nito, hinamo naman ni Morico si dating Blue Eagles head coach Tab Baldwin na magmanman o magpakalalaki dahil o mag-man up pa o magpakalalaki dahil hindi sinisipot ni Baldwin ang mga pagtawag ng otoridad para sa fact-finding ng nangyaring trahedya. Kasabay nito, inatasan din ng CIDG si Baldwin na ilantad ang mga hawak na footage ng kanilang training bilang karagdagang ebidensya. Together with the subpoena to Mr. Thomas Baldwin, we are asking him to bring with him the aerial footages of the drone during the conduct of the training because he is the one who has the CCTV footages. From the start, when they have the information doon sa resort until the time na nangyari yung incident. Si CIDG Director Police Major General Robert Morico II. Samantala, pinagbabayad naman ng Department of Labor and Employment o DOLE ang may-ari kontraktor ng bumagsak na gusali sa Angeles City, Pampanga ng higit sa 11 milyong piso sa mga paglabag nito sa batas paggawa. Ayon po kay Labor Secretary Francis Tolentino, kailangan daw po magbayad ng 1.42 million pesos ang Jackson Lim and Golden Years Construction and Steelworks Corporation laman sa labor standards violations. Bukod pa sa dapat ding magbayad ng higit sa 10.32 million pesos bilang administrative fine sa ilalim po ng Republic Act No. 11058 sa paglabag sa occupational safety and health standards. Una po rito'y 30 ang naitalang namatay nang bumagsak ang 9 na palapag na itinatayong gusali sa Angeles City, Pampanga nitong pong buwan ng Mayo. Hindi lamang tulong mula sa gobyerno kung hindi pati na rin ang mga back wages ang makukuha ng mga biktima ng gumuhong gusali sa Angeles City sa Pampanga. Ito po ang kinumpirma ng Department of Labor and Employment Secretary Francis Tolentino sa programang Balansyado. Ayon kay Tolentino, nabunyag na hindi nagbayad ng tama sa kanilang mga manggagawa ang mga nasa likod ng gumuhong gusali. Ito po yung mga unpaid wages, holiday, at yung mga violations nila sa mga construction workers na buhay. Yun naman sa pumanaw na, yung amin pong Employees Compensation Commission ay pinoprofile po ho yung ibang biktima pero yung iba ho nabigyan na ng mga assistance. So ito po yung violations naman sa labor code, merong unpaid wages pag pinapagtatrabaho ng linggo Saad pa ng kalihim, patuloy ang gagawin nilang inspeksyon, hindi lamang sa gumuhong gusali, kundi pati na rin sa lahat ng mga kumpanyang kumuha ng work permit para masigurong natatrato ng tama ang lahat ng mga manggagawang Pilipino. Samantala, mas mababa na raw po sa $80 per barrel ang halaga po ng langis sa world market. Aba, ito po'y sarap naman na sa pagbubukas muli ng Strait of Hormuz. Bilang resulta naman ng kasunduan ng Amerika at Iran na tapusin na ang giyera dyan po sa gitnang silangan. Base sa anunsyo ng International Benchmark Brent Sea Crude, ang bawat bariles ng kanilang langis ay nagkakalaga ng $78.96 US, mababa ng 5.1% kumpara sa nakalipas na bentahan. Samantala, 5.8% naman ang ibinaba ng main US oil contract na West Texas Intermediate para itakda ang presyo sa $76.05 US per barrel. Katamtaman naman ang tsansa na maging bagyo ang low pressure area o LPA sa labas ng Philippine Area of Responsibility sa loob ng susunod na 24 oras. Batay sa huling buletin ng Pag-asa, ang LPA ay namataan sa layong 3,070 kilometro sa silangan-hilagang silangan ng Mindanao. Ayon sa weather forecasting, ang
easterlies ay makaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magiging maulap naman ang papawirin na may pananandaliang pag-ulan ang Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental. Ang Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa makararanas naman ng bahagyang pag-uulap ng papawirin na may mga panandaliang pag-ulan dahil naman sa localized thunderstorm. TNT Top News Trending Worldwide. Sa tibong TNT Global News, Crown Princess ng Norway, matagumpay daw pong sumailalim sa lung transplant. Ating alamin sa report ni Wina Pearl Hesoro. Miss Wina. Matagumpay na sumailalim sa lung transplant si Princess Mette-Marit ayon sa pahayag ng palasyo ng Norway. Ayon sa mga doktor ng Oslo University Hospital, mananatili muna sa ospital ng ilang linggo ang 52 years old na prinsesa habang nagpapagaling at sumasailalim sa rehabilitation. Na-diagnose si Mette-Marit noong 2019 ng pulmonary fibrosis. Ayon sa mga doktor, matagumpay ang isinagawang operasyon at patuloy nilang binabantayan ang kanyang kalagayan upang maiwasan ang anumang komplikasyon. Nagpasalamat naman sina Princess Mette-Marit sa publiko para sa mga mensahe at suporta. Inaasahang magbibigay lamang ng panibagong update ang palasyo kapag nakalabas na siya ng ospital. Para sa TNT Global News, ito si Wina Pearl Hesoro ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Wina Pearl Hesoro. TNT Sports and Games. Sa TNT Sports USA, nasweep ang Dominican Republic sa pagsisimula pa lamang ng VNL 2026. Ibalita mo yan, Kyle Bulyas. Naging mainit agad ang pagsisimula ng Volleyball Nations League 2026 sa PhilSports Arena sa Pasig City. Ito ay matapos ma-sweep ng United States ang Dominican Republic sa scores na 25-20, 25-19 at 25-12. Sa straight sets na panalo, ipinamalas ng USA ang kanilang bilis at depensa upang kontrolin ang buong laban mula umpisa hanggang dulo. Naging malaking bentahe para sa Team USA ang kanilang balancing opensa at matatag na floor defense. Sa kabila ng pagsisikap ng Dominican Republic na makabalik sa laro, hindi nila napantayan na matinding opensa ng kanilang kalaban. Samantala, inaasahan namang mas magiging mahigpit pa ang kompetisyon sa mga susunod na araw sa paghaharap ng ilan sa pinakamahuhusay na women's volleyball team sa mundo dito sa Pilipinas. Para sa TNT Sports, ito si Kyle Bulyas ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you. Salamat, Kyle Bulyas. At ngayon, sa ating showbiz, Angeline Quinto. Congratulations, Miss Angeline Quinto. Nag-graduate na pala si Miss Angeline sa kanyang business degree sa edad na 36. Wala sa edad yan. Wow, congrats. Ang mahalaga ay nakapagtapos. Ating alamin sa report ni Don Carlos. Don. Graduate na sa kursong Business Administration, major in Marketing Management sa Immaculada Concepcion College ang singer at actress na si Angeline Quinto sa edad na 36. Sa isang post ito, binalikan ni Angge ang kanyang naging college journey na kahit sabay-sabay ang shows, music career at shooting ay kinaya niya raw ang lahat ng ito. Nagpasalamat ang singer-actress sa kanyang asawa, 2 anak at sa kanyang buong pamilya na nagsilbing inspirasyon. Gayon din sa kanyang executive producer, supporters at college professors na nagtiwala at gumabay sa kanya. Inialay ni Angge ang achievement sa kanyang adoptive mom na si Mama Bob na nagsuot pa ng pin sa kanyang toga kalakip ang kanilang larawan. At yan ang trending na balita para sa TNT Showbiz. Ito si Don Carlos ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Don Carlos. TNT Tomorrow's News Tonight. Ay, salamat po sa matumutok po sa ating balitaan sa Tomorrow's News Tonight. Thank you sa buong person ng DZRH News Team. Sa ating mga nakagapay sa DZRH Radio, nandyan si Jeric. Sa ating mga kasamahan sa DZRH Television, DZRH Digital at maging sa ating DZRH Malanday Transmitter. Ano po mga lingkod, sina Ray Sibayan at Kisas Habson. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras, sakto 10:00 ng gabi.